Part 6. Marahang naupo sa kama si Zia nang isara ni Louie ang pinto matapos makuha ang pagkaing inutos nito sa secretary. Pinanood niya si Louie habang inaalis ang takip ng round transparent container. Porridge ang binili ni Alice para sa kanya habang morning breakfast naman ang kay Louie. Matapos ay kumuha rin ng inumin at nilagay sa bed tray. Ayoko, ani Zia. Natigilan naman si Louie at napatingin sa kanya. Ayaw mo nitong pagkain. Ayoko nitong ginagawa mo, Louie. Hindi ikaw ito at kahit magbago ka pa'y hinding-hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Napagod na ang puso kung mahalin ka. Ayos lang, hindi na mahalaga kung anong nararamdaman mo sakin. Wala akong pakialam dahil sa panahon ngayon, inconvenience ng matatawag ang pagmamahal. Hindi ka bubuhayin at mapapalamon lalong-lalo na sa kinakaharap mong problema. Iyon ang paniniwala ni Louie. Ang isang gaya niyang businessman ay hindi naniniwala sa pag-ibig. Sa mundong ginagalawan niya ay ito lang ang mahalaga. Kasikatan, yaman at kapangyarihan. Bonus na lang ang asawa at anak. Nang kompleto na ang pagkain sa bed tray ay lumapit siya para lang talikuran ni Zia. Hindi siya natuwa. Minsan na nga lang magpakumbaba ay babaliwalain pa. Saglit niyang nilapag ang tray sa side table sa kahinawakan ng magkabilang balikat ni Zia upang iharap. Agad rin siyang napabitaw nang makitaan niya ito ng takot sa mga mata. Mukhang nato-trauma pa rin ito sa nangyari. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Hindi ako magkaka-interes sa isang pasyenteng nagpapagaling pa, ani Louie. At hindi rin niya gugustuhing lumala ang sugat ni Zia. Nanghihinayang sa makinis nitong balat na magkakapeklat pa ata dahil ang sabi ng doktor ay may posibilidad na mag-iwan ng marka ang ginawa nito. Pasimpleng napabuntong hininga si Louie sa kabinigay ang tray. Kumain ka at nang magkalakas para may pagkakataon ka muli akong takbuhan at labanan, may pagkasarkasmo niyang saad. Hindi naman nag-react si Zia at tahimik lang na kumain. Walang ingay at masasabi talagang may proper etiquette pagdating sa paraan ng pagkain. Hindi niya tuloy maiwasang may kumpara si Bea na minsan na niyang pinag-isipang pakasalanan dahil sa utang na loob. Dahil ito ang naging dahilan kaya siya nagising noon mula sa koma. Makailang beses na niyang nakasamang kumain ang dalaga at hindi niya talaga nagustuhan ang ingay nito. Kumakalampag ang kubyertos maging sa pagnguya ng pagkain ay maingay rin. Pero iniintindi na lamang niya dahil mula sa mahirap na pamilya si Bea at hindi naturuan ng tamang etiquette pagdating sa pagkain. Naisip niyang kapag naging parte ito ng pamilya ay matuturuan ito kaya binaliwala na lamang niya. Saka sa sobrang busy niya sa trabaho ay iisipin pa ba niya ang ganitong mga bagay? Siyempre hindi na. Nagawa nga niyang tiisin si Zia na hindi naman niya mahal paano pa kaya si Bea. Dahil sa pag-iisip ay hindi na napansin ni Louie na natulala na siya kay Zia. Nagangat naman ito ng tingin kaya nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Maya-maya pa ay muling yumuko si Zia. Dapat ay may sasabihin si Louie ngunit hindi na niya nagawa dahil para siyang invisible sa paningin nito. Hindi nag-i-exist. Ilang sandali pa ay natapos na sa pagkain si Zia. Itinabi sa side table ang pinagkainan at saka muling nahiga sa kama. Liling-iling na niligpit ni Louie ang bed tray at pagkatapos ay nahiga sa sofa matapos patayin ang ilaw. Madaling araw na at kailangan na niya ring magpahinga. Napagod siya sa nangyari ngayong araw. Kahit nakapagpalit na ng damit ay tila suot niya pa rin ang damit na puno ng dugo ni Zia. Nanunuot pa rin sa ilong ang sariwan nitong dugo na kapag samasagi sa isip ay gusto na lang niyang masuka. Ipinilig niya ang ulo para maalis sa isip ang nangyari. Ang walang malay na si Zia na halos maligo na sa sariling dugo. Namumutla at nanlalamig. Samantalang siya ay natatarantang tumakbo sa kotse habang buhat ito. Tama na, matulog ka na, bulong ni Louie sa sarili. Hanggang sa tuluyan nga siyang nakatulog. Isang oras pa lang ang lumilipos nang maalimpungatan siya dahil hindi sanay sa hinihigan. Pagtingin niya sa kama, sa kabila ng dilim ay napansin niyang wala si Zia. Agad siyang napatayo at binuksan ang ilaw sunod ang pinto para tingnan kung nasa labas ba ito. Ngunit wala kaya bumalik siya sa loob at ang banyo naman ang tiningnan para lang magulantang. Pareho pa nga sila ni Zia na nabigla. Napatili ito at hindi malaman kung alin ang tatakpan. Ang itaas ba o ang ibaba? Naliligo kasi ito. Sa huli ay pinili na lamang tumalikod kahit makita pa ang likuran. Lumabas ka nga, hiyaw ni Zia.
Pero hindi umalis si Louie bagkus ay pumasok pa ito sa loob. Kinuha ang tuwalya at ibinalot sa katawan ni Zia. At sinong may sabi sayong maligo ka? Sa kondisyon mong yan, gamit ang isang kamay may magagawa ka kaya? Nanlalagkit na ko. Saka anong masama kaya ko naman gamit ang isang kamay, kontra ni Zia. Muling kumuha si Louie ng towel para naman sa buhok nito. Ang sabi ng doktor ay kailangan mong magpahinga ng ilang araw. Wala siyang sinabi na pwede kang maligo. Pag bumukas ang sugat mo, ano na lang mangyayari? Hindi nagustuhan ni Zia na parang pinapagalitan pa siya. Eddie, mamamatay, sarcasmo niyang saad. Sa tingin mo magandang biro yang sinasabi mo. Ani Louie, sa inis ay napalakas ang pagpupunas niya sa buhok nito. Nairita naman si Zia at biglang humarap dahilan para bahagyang madimpian ng haplos ni Louie ang itaas ng kanyang dibdib. Pareho silang natigilan at nagkatitigan. Matapos ay napaatras si Zia sa takot na baka may gawin na naman si Louie. Hindi man sadya pero bigla siyang kinilabutan at nanginag pa ang balikat. Lumapit naman si Louie at maingat nang pinunasan ang buhok nito. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin. Nandito ako para alagaan ka at hindi makipag-S**x sa'yo. Napaiwas ng tingin si Zia at piniling kumalma. Wala naman akong sinabi. Tumigil si Louie at sandaling tumitig matapos ay nagsalita. So, pwede na kitang hawakan. Tutulungan lang kitang makapagbihis dahil alam kong hindi mo pa kaya. May agam-agam man ay tumanggo si Zia. Sandaling lumabas ng banyo si Louie, pagbalik ay may dala na itong bagong damit para kay Zia. Pinasandal niya ito sa may sink saka maingat na binihisan. Kaya ko naman, ani Zia na nahihiya at balak pang kunin ang underwear na hawak ni Louie. Huwag ka nang makulit, nakita ko na, yang lahat kaya ano pang kinahihiya mo. Hindi na pumalag si Zia at hinayaan na lamang ito. Naging ganoon ang routine sa loob ng 2 araw. Aalagaan si Zia at kapag gusto nitong maligo o maglinis ng katawan ay tutulungan niya namang magbihis. Hanggang sa bigla na lamang dumating si Alice na halatang kagagaling lang sa opisina dahil suot pa rin ang working attire. Sir, may emergency po sa kumpanya at kailangan kayo roon, ASAP. Lumingon naman si Louie kay Zia na tumanggo lang kaya lumabas na siya ng kwarto. Habang nakuha pang sumilip ni Alice ngunit nang mapansin ang tingin ni Louie ay agad ring napaiwas. Hindi na niya gustong magkamali pa at baka tuluyan na siyang matanggal sa trabaho. Alas 7 ng umaga nang matapos si Louie sa pag-handle ng problema sa kumpanya at kasalukuyang nililigpit ang ilang dokumento sa long table. Mabigat na ang talukap ng mata ngunit kailangan niyang manatiling gising kahit pa wala siyang tulog. Kinailangan niya kasing asikasuhin ang lahat para sa magaganap na urgent meeting. Maging si Alice ay wala ring tulog ngunit hindi naman halata sa itsura dahil na rin sa make-up. Gusto ngang mag-retouch ulit kung hindi lang dahil sa ilang executives na hindi pa umaalis sa conference room. Ang iba nga ay tila gustong kausapin si Louie ngunit wala namang nang-ahas. Napansin iyon ni Alice at gustong magmukhang malapit kay Louie kaya bahagyang lumapit sabay bulong, Sir, gusto niyo po bang kumain muna? Ay o-order ko kayo ng pagkain. Gusto niyo ba ang fruit crisp with hibiscus powder? Paborito niyo yun, di ba? Ani Alice na sumusulyap-sulyap pa sa mga executive para siguruhing nanonood ang mga ito. Napakunot noo naman si Louie. Hindi siya mahilig sa matamis at alam iyon ni Alice. Kumakain lang siya kapag si Zia mismo ang nagluluto. May pagkakataon mang nakikita siya ni Alice na kumakain ng matamis ay dahil gawa iyon ni Zia. Ngunit hindi nito alam at inakalang mula sa isang kilalang chef ang nagluluto ng pagkain para sa kanya. Kapag nga nasa bahay lang siya ay madalas siyang ipagluto. Halos mayat mayang nagdadala si Zia sa study room. Pero dahil abala nga ay hindi na niya napagtutuunan ng pansin at kumakagat na lamang pero hindi inuubos. Kapag ganoon na ang nangyayari ay naglalaho ang tuwa sa mukha ni Zia. Nawawala ang excitement nito kaya hindi niya maiwasang ma-guilty, Sir Louie. Natauhan naman siya nang marinig ang pangalan. What? Tanong niya kay Alice. Ang sabi ko po ay, no need, marami pa akong gagawin. Saka mabilis na lumabas ng conference room at sumakay sa elevator. Matapos ay nagtungo sa parking lot. Pagkaupo sa driver's seat ay naramdaman agad ni Louie ang pagod sa magdamag na trabaho. Gusto niyang magpahinga at umidlip sandali ngunit iniisip niya si Zia sa ospital. Kailangan na niya itong balikan.
Napabuntong hininga pa siya bago buhayin ang makina ng sasakyan at magmaneho. Ilang minuto ang lumipas nang marating na niya ang ospital. Lilang staff ng ospital ang nakasalubong niya sa VIP ward na tinatangguan lang niya kapag bumabati. Pagkatapat sa kwarto ni Zia ay napansin niyang bahagyang bukas ang pintuan. Kaya sumilip siya at nakitang nakaupo sa kama ang asawa at nakatalikod. May kausap sa cellphone habang nakatanaw sa labas ng bintana. Kaya hindi muna pumasok si Louie at pinakinggan ito para malaman kung sino ang kausap. Ma, okay lang po ako rito. Medyo nakakapagod ang trabaho pero enjoy naman. Baka sa makalawa ay babalik na ko, ani Zia. Kung ganoon ay si Maricar ang kausap nito at nagsisinungaling para lang pagtakpan ang totoong nangyari. Sandali pang nagkipag-usap si Zia sa kabilang linya bago tuluyang ibaba ang tawag. Matapos ay natulala ito sa bintana. Hudyat na iyon ni Louie para pumasok nang bigla na lamang itong umiyak. Humikbi ito at yumugyog ang balikat. Tuluyang natigilan sa hamba ng pinto si Louie. Hindi niya kayang pumasok habang naririnig ang pagtangis ng asawa. Masyadong masakit at mabigat ang pag-iyak nito. Dahan-daang umatras si Louie at lumayo ng bahagya sa kwarto. Napasandal sa pader at naglabas ng sigarilyo para mailabas ang bigat na nararamdaman. Hindi yun ang unang beses niyang nakita at narinig si Zia na umiyak. Napapansin na noon pa na mabilis itong maging emosyonal ngunit magaling magtago ng nararamdaman. Madalas ay pasikreto lang itong umiyak pero iba ngayon. Sobrang sakit marinig ang iyak nito na hindi niya malaman kung bakit pati siya ay naaapektuhan. Ngayon siya napapaisip sa mga nagawa lalo na roon sa hotel kung saan ay pinilit niya talaga si Zia. Pero kung iisiping mabuti ay nawalan lang siya ng kontrol dahil ayaw gampanan ni Zia ang tungkulin nito bilang asawa. At karapatan niya na manghingin iyon. Ito at magiging marahas kaya bahagya niyang isinangga ang braso. Pero walang nangyari kaya pagsilip niya sa pagitan ng braso ay bigla siyang nakaramdam ng guilt. Nakita niya kasing nasaktan ng bahagya si Louie pero sandali lang at bumalik sa normal nitong ekspresyon. Ba't wala kang gana? Kahapon lang ang lakas-lakas mo pang kumain. Kaya magsabi ka nga ng totoo, Zia. Ano namang dahilan mo para kang bata na nagtatantrim? Ayaw kumain. Napaayos ng upo sa kama si Zia at napatungo. Magkasalikop ang parehong mga kamay ng magsalita. Louie, pwede bang pagbigyan mo na ako bahagyang pumiyok si Zia? Gusto ko ng divorce kaya pakawalan mo na ako. Pakiusap niya at muli na namang naging emosyonal. Ako lang naman yung kumikapit sa relasyon na to kaya ngayong bumibitaw na ko. Pwede bang hayaan mo na ko? Gusto ko ng tahimik na buhay nang hindi ka kasama. At tuluyang naluha. Tumalikod naman si Louie. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin at mararamdaman sa pakiusap ni Zia. Masakit marinig ang pagpipigil nito ng iyak. Ilang sandali pa ay muli siyang humarap at pinunasan ang basang pisngi ni Zia nang dahil sa luha. Ramdam ni Louie ang panlalamig ng balat nito. Hanggang sa binitawan niya ang pisngi, saka naglakad patungo sa pinto at tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Zia na nakasunod ang tingin hanggang sa tuluyang sumara ang pinto. Bumalik sa bahay si Louie. Nabigla pa nga at aligagang sumalubong ang ilang katulong na hindi inaasahan ang pag-uwi ng amo. Inakala pang galing sa business trip. Paghinto ng kotse sa entrance ay lumapit ang isang katulong para pagbuksan siya ng pinto. Welcome back po. Sir, anito? Tumanggo lang si Louie at nagtanong kung may pagkain na ba sa kusina. Hindi siya nakakain ng almusal dahil sa kagustuhang makabalik sa ospital. Ngunit hindi rin naging maganda ang kinalabasan ng pag-uusap nila ni Zia kaya nagpasya na lamang siyang umuwi. Nataranta naman ang katulong sa tanong. Naghahanda pa lang po magluto ng tanghalian. Sasabihan ko po kaagad ang cook na magluto kaagad. Yung madalian lang at gutom na, ani Louie. Hindi na nakuhang magreklamo. Okay po, sir, tugon nito saka nagmamadaling pumasok sa loob. Sumunod naman ang natitirang katulong para balikan ang trabaho. Tumuloy na rin sa loob si Louie at pumanhik sa itaas. Pagpasok sa kwarto ay automatiko siyang napatingin sa wedding picture nila ni Zia sa itaas ng kama. Kung dati ay hindi niya pinapansin ang litrato sa kabila ng laki nito, ngayon ay parang kahit anong iwas ay hindi niya mapigilan ang sariling tumingin. Lalo na sa mukha ni Zia na masaya at halos abot tenga ang ngiti sa picture.
Natatandaan niyang ayaw pa nga niyang magpakuha ng wedding picture pero napilit siya ni Zia o tamang sabihing hindi siya makahindi dahil naroon din ang pamilya. Pero ngayon, kung gaano ito kasaya sa litrato ay ganoon din ito kagustang makipaghiwalay at malayo sa kanya. Hindi rin maalis sa isip ang iyak nito habang nakikiusap na hindi niya matagalan. Gusto niyang kumapit at ailaban ang pagsasama nila pero para saan? Hindi naman niya mahal si Zia. Galit nga siya rito noon pa man pero ano itong ginagawa niya? Naguguluhan na rin si Louie sa nangyayari. Pagod siyang naupo sa sofa at tinitigan ng matagal ang wedding picture. Nang magsawa ay tumayo at nagpa siyang maligo. Pumasok siya sa cloakroom para ihanda ang susuotan na damit pero natagalan pa. Dahil si Zia talaga ang naghahanda ng damit para sa kanya. Maging sa pagligo ay nire-ready na nito ang lahat. Ngayon niya naiisip ang hirap pala kapag wala ito. Matapos maligo at suot ang bathrobe ay nilapitan niya ang vicinity mirror ni Zia. Madalas na naabutan niya itong nakaupo at nakaharap sa salamin sa tuwing uuwi siya. Ngayon ay parang display na lamang sa kwarto ang gamit nito. Nang magpas siyang umalis si Zia ay wala man lang itong kinuha kahit isa sa skincare product. Iilang damit lang talaga ang dinala nito. Hinawakan niya ang table ay malinis at walang alikabok. Nililinis ng mabuti ng katulong ang kwarto at gamit ni Zia. Maya-maya pa ay naupo siya at binuksan ang drawer sa pag-aakalang may mga skin product din sa loob pero wala, tanging isang simpleng notebook lang ang makikita. Pagbuklat ay saka lang niya nalaman na diary pala ito ni Zia. Isang pribadong bagay na hindi dapat pakialaman pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sinimulan niyang basahin ang bawat pahina at may mga salita sa notebook na tumatak sa kanya. Ilang araw wala si Louie sa bahay. Akala ko hindi na siya uuwi at masasayang yung surprise ko para sa first wedding anniversary namin. Gusto ko siyang yakapin pero hindi naman niya ako pinansin. Nag-bake ako ng cookies pero hindi niya kinain, nagluto rin ako ng ibang pagkain pero ganun din. Di ko na alam ang gagawin ko, pinatikim ko naman sa mga katulong ang sabi nila masarap daw pero ba't parang ayaw niya. Akala ko galit siya dahil namansyahan ko yung damit na binili niya para sakin. Ang sweet niya nga kasi binigay niya pa yung suot niyang coat pantikip sa nadumihan na damit. Pwede na ba akong mag-assume na nagugustuhan na rin niya ako? Muling nilipat ni Louie ang pahina. Ang entry sa diary ay tungkol sa pagka-bankrupt ng negosyo ng cruise, pamilya ni Zia. Last year yon nangyari kung saan ay dinala rin sa presinto si Chris. Natatandaan niya ang araw na iyon. Dahil nakatanggap pa siya ng tawag mula kay Zia. Umiiyak ito ngunit ayaw naman magsabi kung anong problema kahit pa alam na niya ang dahilan. Pagka-uwi naman sa bahay ay nagmamakaawa pa itong huwag siyang umalis pero hindi niya ito pinakinggan dahil higit na mas importante ang business trip na pupuntahan. Noong mga panahon ding iyon kumalat ang balita na may ibang babae siya na ang tinutukoy ay si Bea. Ngunit nagawan naman ang paraan para mapigilan ang media pero pag-uwi ay nag-iba na si Zia. Nawala na ang saya nito at ngiti sa labi. Laging natutulala at kung minsan pa ay naluluha. Pero walang pakialam si Louie at ginagawa lang ang gusto. Ang maging parausan si Zia. Inaangkin niya ng makailang beses at kahit nasasaktan ay hindi na makuhang magreklamo na mas gusto ni Louie dahil naiirita siya kapag nagsisimula ng magmakaawa na magdahan-dahan siya. Kalaunan ay nag-request na rin ito ng pera na hindi na niya ipinagtaka dahil alam niyang hihingi at hihingi ito para may maitulong sa pamilya. Ilang katok sa pinto ang nagpabalik kay Louie sa kasalukuyan. Sir, handa na po ang pagkain niyo, saad ng katulong na bahagya lang binuksan ang pinto. Sige, susunod na ko, aniya at muling binalikan ang diary ni Zia. Binasa pa ang ilang linya sa huling entry. Walang pag-asang mahalin ako ni Louie. Kahit na kailan. Tumawag nga rin po pala si Madam Esmeralda at hinahanap muli si Ma'am Zia. Wala na po kaming maisip na may rason, sir, medyo kabadong pahayag ng katulong. Maya-maya pa ay tahimik na umalis. Naiwan naman si Louie na binalik pa sa drawer ang diary saka nagtungo sa cloakroom para magbihis. Matapos ay nilapag lang sa isang tabi ang robe. Bumaba siya at nagtungo sa dining area. Habang siniserve ng katulong ang pagkain ay bigla itong nagtanong, gusto niyo po bang maghanda kami ngayon, sir? Para saan? Ani Louie. Napakurap ang katulong at tila naguluhan. Kalaunan ay awkward na nangiti. Birthday po ngayon ni Ma'am Zia.
Iyon din po ang itinawag kanina ni Madam Esmeralda. Napatigil si Louie at napasandal sa kinauupuan. Hindi niya naalala na birthday ngayon ni Zia. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita, "Sige, maghanda lang kayo ng kaunti at bumili na rin ng cake." Tumango ang katulong saka nagmamadaling umalis para lapitan ang kasamahan at ikwento ang sinabi ni Louie. "Talaga, sinabi yun ni Sir?" Tanong ng kasamahan. "Oo, nakakapagtaka di ba? Lalo't wala naman dito si Ma'am Zia. Okay na sana yung maghanda lang tayo ng kaunti pero may pa-cake pa. Tara, sabihan mo yung cook at ako nang baalang bumili ng cake," saad pang muli ng kasamahan. Matapos ay sabay na umalis ang dalawa para masimulan na ang dapat gawin. Mag-isang in-celebrate ni Louie ang birthday ni Zia habang iniisip na ito na rin siguro ang huli. Dahil napag-isip-isip niyang pakawalan na ito. Hahayaan na niya si Zia at hindi na pahihirapan pa. Okay lang naman siguro ang ganoon. Maraming babae sa paligid. Madali naman sigurong palitan si Zia. Hindi niya ito mahal kaya tama lang na ibigay na ang nais nito. Ang divorce. Mag-isa sa living area si Louie ng mga oras na iyon. Nakatulala at malalim ang iniisip. Hanggang sa naisipan tawagan si Alice, call, Lawyer Ocampo. Papuntahin mo rito sa bahay at sabihing dalhin ang divorce papers, utos niya. Habang sa kabilang linya naman ay sandaling natigilan si Alice. Nabigla sa narinig at nagtanong, "Ano po ulit yun, sir?" "Divorce papers." Ayaw ni Louie na inuulit ang nasabi na kaya binabaan niya ito ng tawag kaysa sumagot. Napakurap ng mata si Alice at ilang sandali pa ay napangiti. Hindi akalaing nagpa siya nang makipag-divorce si Louie. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong pinakahihintay. Sa oras na maging opisyal ang paghihiwalay ng dalawa ay madali na lang para sa kanyang alisin sa landas si Bea. Dahil hindi hamak na mas lamang siya sa kahit na anong aspeto kumpara rito. 1.5 oras ang lumipas ay dumating sina Alice at Lawyer Ocampo. Dumiretso sa study room kung saan ay naghihintay si Louie. Kasunod ang isang katulong na may dalang inumin para sa mga bisita. Na hindi rin nagtagal dahil ramdam ang bigat ng atmosphere sa loob. Nakuha pang ang ikwento sa mga kasamahan kung sino ang mga bisita at pare-parehong nag-conclude na talagang maghihiwalay na ang mag-asawa. Samantalang sa study room ay wala man lang gumalaw sa binigay na inumin ng katulong. Dahil pawang abala ang dalawang lalaki. Pinabago ni Louie ang makukuhang alimony ni Zia sa oras na ma-finalize ang divorce. Kung dati ay isang apartment at 2 milyon lang ang matatanggap nito. Dahil hindi niya gustong maghangad ng sobra si Zia lalo pa at mula naman ito sa mayamang pamilya. Pareho lang sila ng estado sa buhay. Ngunit ngayong naghihirap na ang pamilyang Cruz ay gusto niya muling baguhin. Nais niyang dagdagan ang halagang ibibigay kahit marami na siyang naitulong. Kahihiyan din kasing maituturing sa kanya kapag nalaman ng iba ang orihinal na alimony na matatanggap ni Zia. Matagal-tagal na niya itong pinag-isipan at tuluyang nakapagdesisyon ng masaksihan ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Zia. Malaking parte rin sa desisyong ito ang diary na kung may ibang makakabasa ay paniguradong ang sama-sama niyang asawa. Kahit pa may pagkakataong mabait naman siya kay Zia. Nakahanda nga siyang magbigay kung anuman ang hilingin nito. Iyon ay kung tatanggapin ni Zia dahil alam niyang ayaw na nitong tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Matapos ma-finalize ni Lawyer Ocampo ang divorce papers ay SNN sa Bluetooth ng printer. Pagka-imprinta ay kinuha naman ni Alice at binigay sa lawyer. Sandaling sinuri ni Ocampo ang nilalaman ng papel at sa kanila pag sa table sabay abot ng fountain pen. Binasa muna ni Louie ang divorce papers at saka binalik sa table para mapirmahan ngunit natigilan siya bigla. Kahit kasi nagdesisyon na ay nagdadalawang isip pa rin siya. Parang sa isang iglap ay ayaw na niyang pirmahan ang papel. Na napansin naman ni Alice. Kanina pa siya kinakabahan at nai-excite pero parang ang pag-asang hinihintay ay mapupernode pa ata. Ngayon niya napagtanto na maaring may nararamdaman si Louie, kahit kaunti lang dahil hindi biro ang 4 na taong pagsasama ng dalawa. Kahit pa hindi naman mahal ni Louie ang asawa. Kaya para masiguro ang matagal ng inaasam ay gumawa na siya ng paraan. Sir, hindi niyo po ba pipirmahan ang divorce papers? Natauhan naman si Louie sa sinabi ng secretary at tuluyang pinirmahan ang divorce papers. Nang kukunin na ni Alice ang papel ay pinigilan niya. Ako nang baalang magbigay sa kanya.
Tumango si Alice habang nagliligpit naman ng gamit si Ocampo. Ilang sandali pa ay nagpa siya nang umalis ang dalawa at naiwan si Louie na matagal na natili sa study room. Kahit may katulong na dumating para tanungin kung anong gusto niyang kainin sa dinner ay hindi niya pinansin. Hanggang sa naisipan niyang puntahan sa ospital si Zia para ibigay ang divorce papers at para na rin ay celebrate ang birthday nito dala ang cake na pinabili niya sa mga katulong. Nang makarating sa VIP ward ay binati siya ng staff na nagbabantay roon. May nagpunta ba rito? Bigla niyang tanong kahit alam niyang wala namang nakakaalam na nasa ospital ang asawa. Pero nagbabaka sakali pa rin siya at birthday ngayon ni Zia. Paniguradong may maghahanap dito. Wala naman po, sir. Pero may nag-deliver po ng cake para kay Ma'am Zia, anito. Naisip ni Louie na imposibleng ang magulang ni Zia ang nagpadala ng cake dahil hinding-hindi nito sasabihin na nasa ospital. Mag-aalala lang ang mga ito kapag nalaman ang totoo. Kaya naisip niya ang kaibigan nitong si Lindsay. Baka nasabi ni Zia dahil malapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit pagpasok sa kwarto at makita ang cake na nasa side table ay nakumpirma niyang hindi galing kay Lindsay ang cake kundi kay Patrick. Nakalagay ang pangalan nito sa cake. Napatiimbagang si Louie at halos pabagsak na nilagay ang dalang cake sa center table. Wala siyang ideya kung sa paanong paraan nito nalaman na nasa ospital si Zia. Sa inis ay hindi na namalayang nalulukot na niya ang brown envelope hanggang sa napagpasyahang punitin na ang divorce papers. Hindi niya hahayaang makalaya si Zia mula sa kanya at mapunta sa ibang lalaki. Pagkatapos ay naglakad siya palapit sa basurahan at pinagpira-piraso ang papel. Sakto namang lumabas ng banyo si Zia na nabigla pa nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin, Zia. Tuldok-tuldok. Ba't hindi mo man lang sinabi na birthday mo ngayon? Ayan, nagdala ako ng cake pero may mas nauna pa pala sakin. Nagustuhan mo ba ang binigay ni Patrick? Bumalik ka ba rito para makipagtalo? Mabigat ang hakbang na lumapit si Louie. Ba't hindi mo muna kaya sagutin ang tanong ko? Aniya saka pinakatitigan sa mata si Zia para lang makita na kabado ito. Kinakabahan ka, guilty ba? Pero hindi naman iyon ang dahilan ni Zia kaya siya kabado. Natatakot pa rin siya sa maaaring gawin sa kanya ni Louie. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay muling mauulit yung nangyari sa hotel. Umatras siya dahil sa kaba habang si Louie ay binalingan naman ng cake na bigay ni Patrick. Kinuha ito at muling lumapit kay Zia. Anong gagawin mo? Kinakabahan itong tanong na muli na namang napa-atres hanggang sa mapaupo sa kama. Dumakot ng icing si Louie at saka pinahiran ito sa mukha. Bago pa makareact ay dinilaan na niya ang icing sa pisngi saka muling nagpahid sa leeg naman ni Zia. Paulit-ulit yung ginawa ni Louie hanggang sa nagkaroon ng pagkakataong maubad ang suot na damit ng asawa. Habang si Zia ay hindi na malaman ang gagawin. Natutuliro siya sa ginagawa ni Louie Mang sa emosyong nararamdaman. Gusto niya itong itulak pero hindi niya magawa, nagiging marupok na naman siya. Nang umabot na sa bandang tiyan ang halik ni Louie ay bigla itong tumigil sa kalumayo na ipinagtaka ni Zia. Lalo pa nang ibalik nito ang damit niya na parang walang nangyari. Ba't ganyan ka makatingin? Gusto mo pa? Ops, sorry? Pero hanggang doon na lang, dahil gusto kong maramdaman mo kung paano mabitin. At magmakaawa sa halik ko, Zia. Biglang natauhan si Zia, parang gusto niyang iumpog ang sarili sa pader. Paano niya nakalimutang hinding-hindi na nga pala magbabago si Louie? Naiyak sa inis si Zia at sinisisi ang sarili dahil nagpadala sa sariling emosyon kaya muli na namang napaglaruan ni Louie. Kagat-kagat niya ang ibabang labi nang makita ang tuwa sa mukha nito. Kung pwede nga lang niya itong abutin at suntukin ay ginawa na niya. Ngunit mas pinili na lamang niyang pumirmi sa kama at pinanggigilan ng kumot. Nang matigilan dahil sa naramdaman niyang kirot mula sa natamong sugat. Nang ibalik ang atensyon kay Louie ay papasok na ito sa banyo. Wala siyang ideya kung anong ginagawa nito sa loob hanggang sa mapansing tumatagal na ito. Paglabas ay halatang pinagpawisan sa kabasa ang mukha na tila galing lang sa paghihilamos. Kaduda-duda hanggang sa napatingin siya sa ibabang parte ng katawan nito. Doon ay nakumpirma niya ang ginawa ni Louie. Nagparaos ito sa loob ng banyo. Parang gustong mandiri ni Zia. Nakakapalan siya sa pagmumukha ni Louie. Talagang sa ospital gumawa ng kababalaghan. Aniya pa. Pero binaliwala lang siya nito at kumuha ng damit pamalit.
Naghubad ng pangitaas at nagbihis sa harap niya. Huwag mo kong tignan ng ganyan, Zia. Hindi pa ko kumikalma, baka anong magawa ko sa'yo, babala ni Louie. Saka, itapon mo nga yung cake. Ayokong nakikita yan, tukoy sa binigay ni Patrick. Napatingin naman si Zia sa kawawang cake na hindi na mitsura at gutay-gutay dahil sa ginawa ni Louie. Doon ay napagtanto ni Zia na baka dahil sa cake kaya lumalabas na naman ang sungay nito. At syempre, hindi niya susundin ang utos nitong itapon ang cake. Umalis siya sa kama at ipinagkas siya sa mini refrigerator ang kawawang cake. Hanggang sa mapansin niya malapit sa basurahan ang piraso ng punit na papel. Pinulot niya ito at binasa ang naka-imprinta pero wala siyang maintindihan. Itapon mo yan sa basurahan, kasama ng ibang papel, ani Louie. Naglahong bigla ang galit ni Zia nang marinig ang pangalan ng kapatid. Kaya sabihin mo lang at ilalabas ko si Chris, patuloy pa ni Louie. Nalilito si Zia. Matagal na niya itong kinukumbinsi na tulungan siyang mailabas ang kapatid ngunit kung kailan gusto na niyang makipaghiwalay at mawala sa buhay nito ay saka naman nag-alok ng tulong. Deal. Syempre may kapalit. Kaya kahit nakapagdesisyon na ay hindi niya masabi ng diretsahan. Pag-iisipan ko, sa huli ay ito na lang ang nasabi niya. Talaga bang nagdadalawang isip ka pa, Zia? Kapatid mo ang pinag-uusapan natin dito. Pag-iisipan ko nga, wag mo kong pini-pressure. Aniyang nairita na. Muling nagtaas ng kilay si Louie at bahagyang napangisi. Okay, hihintayin ko na lang ang desisyon mo. Matapos ay tumayo na sa tinalikuran si Zia. Dahil sigurado si Louie na hindi nito pababayaan ang sariling kapatid. Sa ilang taon nilang pagsasama ay kabisado na niya si Zia. Selfless itong babae at gagawin ang lahat para sa pamilya. Lumalim na ang gabi kaya napagpasyahan na lamang ni Louie na matulog sa ospital. Patay ang ilaw at tahimik na ang buong kwarto na animo ay natutulog na ang dalawa pero hindi. Parehong mulat ang diwa at nagpapakiramdaman. Bahagyang gumalaw si Zia sa kinahihigaan at binaon ang mukha sa unan. Paulit-ulit kasing samasagi sa isip niya ang alok ni Louie. Napapaisip kung bakit natakot at nag-hesitate siya gayong ang kapatid na niya ang pinag-uusapan. Mas higit itong importante kaysa sa nararamdamang takot kay Louie. Sa labis na pag-iisip ay tuluyang hindi nakatulog si Zia hanggang sa mag-umaga. Sa labas ng kwarto ay dumating ang nurse na siyang nag-check kay Zia. Kumatok ito sa pinto at saka maingat na pumasok matapos mapansing may natutulog pa. Good morning, ma'am, halos pabulong na saad ng nurse upang hindi maistorbo sa pagtulog si Louie. Good morning, tugon naman ni Zia na naupo na sa kama. Naglakad palapit ang nurse pero hindi muna dumiretso kay Zia bagkus ay hinawi pa muna ang kurtina para naman kahit papaano ay lumiwanag ang buong kwarto. Sa ginawang iyon ng nurse ay naalimpungatan si Louie dahil sa liwanag at saka bumangon. Good morning po, sir, bati pa ng nurse na kinabahan dahil nagising ito. Hindi naman kumibo si Louie at minasa masahe pa ang noo hanggang mata. Papalitan na po ang bandage sa sugat ni Ma'am Zia, pagpapalam pa ng nurse. Saka lang tumayo si Louie at lumapit para tingnan ang gagawin nitong pagpapalit ng benda sa sugat ni Zia. Unti-unti na pong naghihilom ang sugat niyo, saad pa ng nurse. Remind ko lang din po ulit kayo na iwasan ang magkikikilos at basain ang sugat. Tumango naman si Zia at nagpasalamat. Pagkaalis ng nurse ay sandaling nagtungo sa banyo si Louie para maghilamos at sipilyo. Pagbalik ay nagkasalubong pa sila ni Zia na gagamit din ng banyo. Matapos ay naupo si Louie sa sofa at eksakto namang tumunog ang cellphone habang nagpapalit ng damit. Kaya ni loudspeaker niya nang sagutin ang secretary. Ano yun, Alice? I-remind ko lang po kayo na ngayong araw ang dating ni Mr. Samuel. Nagre-ready na rin ang pina-reserve niyong restaurant para sa dinner at saka ay papasundo na lang mamaya sa driver si Bea, pahayag nito. Biglang napalingon si Louie nang lumabas sa banyo si Zia na walang duda na narinig ang sinabi ni Alice. Okay, tugon ni Louie sa katinapos ang tawag. May gusto kang sabihin. Aniya kay Zia nang mapansin ang masama nitong tingin. Halos pairap na umiwas ng tingin si Zia saka bumalik sa kama. Naupo siya at sumandal sa headboard. Kinuha ang libro sa may side table at nagbasa. Maya-maya pa ay nagsalita, kasama ba sa deal ang relasyon ninyo ni Bea? Kailangan ko ba muling magkunwari na walang alam?
Nang walang makuhang sagot kay Louie ay muli siyang nagpatuloy, "Ba't hindi mo masagot ang tanong ko, nahihirapan ka? Mas mahirap kaysa babae. Kung sabagay, hindi nga pala tayo totoong mag-asawa. Hanggang sa papel nga lang pala." Napakurap si Louie at ilang sandali pa ay natawa. Hindi akalain na may ganito palang ugali si Zia. Tuluyan siyang tumayo at lumapit dito. Una ay hinaplos ang pisngi hanggang sa pinaglaruan ang malambot nitong labi gamit ang daliri. "Hindi ko alam na may pagkapasmado pala tong bibig mo. Kung ano-ano ang lumalabas." Matalim namang tumingin si Zia bago iniwas ang mukha pero nagpatuloy ito sa paglapit. Sa kagustuhang makalayo ay dumausdas siya pahiga sa kama. Napangisi tuloy si Louie na mas nagkaroon ng pagkakataong ailapit ang mukha sa puntong nagdidikit na ang ilong nilang dalawa. Hindi pa siya nakontento at inilapat ang dalawang kamay sa magkabilang bahagi upang hindi makawala si Zia. "Maganda sana kung sa halip na sa hospital bed ay nasa sarili tayong kama at kwarto, di ba?" Ani Louie saka inamoy ang ilang hibla ng buhok nito. Tumapang ang tingin ni Zia. Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang ibig nitong sabihin. Parang gusto niyang ipamuka kay Louie ang pagiging many asterisk K nito. Lalo na kapag nalalasing. Kung ano-ano ang gustong ipagawa na labag sa kanyang kalooban. Kung dati ay natitiis pa dahil mahal niya ito, ngayon ay nasusuka ng isipin na para siyang manikang sunod sa urine. Gumalaw si Louie at dinampyan ito ng halik sa pisngi. Hinawakan pa ang braso sabay diin sa kama para muling magbalik kay Zia ang takot na naramdaman noong nasa hotel sila. Nang inag muli ang katawan nito na napuna agad ni Louie kaya mabilis siyang lumayo na parang walang nangyari. Matapos ay kinuha ang bag na malapit sa sofa para makapagpalit ng damit. "Nakapag-isip-isip ka na ba? Anong desisyon mo?" tanong ni Louie sabay lingon. "Wag mo kong paghintayin ng matagal, Zia, at baka biglang magbago ang isip ko." Ang sama ng tingin sa kanya ni Zia kaya tinaasan niya ito ng kilay at natuwa pa sa nakikitang reaksyon. "Tumawag ka na lang kung may sagot ka na." "Sige, at may kailangan pa akong gawin," ani Louie sa katuluyang umalis. Sa parking lot ay naghihintay na sa kanya ang driver. "Good morning, sir," bati pa nito. "Diretso na po ba tayo sa company?" Tumango naman siya at sandaling natigilan para tumangala sa hospital building, sa mismong private room ni Zia. Malayo man ay naaaninag niya itong nakadungaw. Napangiti tuloy siya lalo na ng pagsarhan ni Zia ng bintana. "Sa company?" aniya sa tanong ng driver saka tuluyang pumasok sa kotse. Sumandal siya sa upuan at naisip ang sinabi ni Zia na matagal na nitong alam ang tungkol kay Bea. At piniling magkunwaring walang alam. Naiisip niya na sa oras na bumalik si Zia ay mananatili at magpapatuloy ang pagpapanggap nila bilang isang mag-asawang nagmamahalan sa harap ng ibang tao. Kahit pa hindi naman iyon ang totoo. Pero dahil kailangan niya si Zia para mapanatili ang reputasyon ay hindi niya ito kayang pakawalan. Pangalan niya ang nakataya sa oras na maghiwalay sila. Gaya sa mundong ginagalawan na kadalasang nauuwi sa arranged marriage para mag-merge ang negosyo ng dalawang pamilya. Sadyang mahirap makawala dahil malaki rin ang mawawala. Kaya hindi na bago sa iba ang may ibang babae o kabit. Na sa oras na magkabistuhan ay nauuwi sa hiwalayan. Ang kaibahan lang ay wala siyang balak ma-divorce. Hindi niya gustong makita o malaman na may iba ng lalaki na sa buhay ni Zia. Ang saya ni Alice nang dumating si Louie. Nitong nakaraang linggo ay bihira lang kasi niya ito makita sa kumpanya dahil laging nagpupunta sa ospital para kay Zia. Alam niya dahil palihim niya itong sinusundan. Iniisip niya tuloy kung naibigay at napapirmahan na ba ang divorce papers. Excited na siyang maghiwalay ang dalawa. "Good morning po, sir," bati pa niya bago ito tuluyang pumasok sa opisina. Naging abala si Louie ng araw na iyon dahil sa mga nakabinbin na trabaho. Pagdating ng hapon ay pumasok sa opisina si Alice. "Sir, nakausap ko po ang assistant ni Mr. Samuel at ang sabi ay patungo na sila sa restaurant." Agad itinigil ni Louie ang ginagawa at tumayo. "Umalis na rin tayo, ayokong maipit sa traffic." Nagpapasundo nga po pala si Bea. "At bakit?" Matapos ay napabuntong hininga si Louie. Medyo nairita dahil bakit kailangan pang magpasundo kung pwede namang mag-taxi na lang patungo sa restaurant. Napakalayo pa ng Batangas. Gusto niya pong sabay kayong magpunta sa restaurant, tugon ni Alice. Tuluyang uminit ang ulo ni Louie kaya nang sunduin si Bea ay halos hindi na siya kumikibo.
Isa pa sa ikinaiinit ng ulo ay ang table manners ni Bea. Masyado itong maingay kung kumain. Nang dumating sa tirahan ng dalaga ay lumabas sa kotse si Alice at ang driver para kunin ito. Wait, Alice, pigil sandali ni Louie. Paki-remind siya sa manners niya mamaya sa restaurant. Yes, po, sir, tugon ni Alice sa katuluyang pumasok sa bahay. Pagbalik ay tulak-tulak na nito ang wheelchair ni Bea na todo ngiti lalo na nang makita si Louie. Binuhat ng driver si Bea papasok sa kotse at pagkatapos ay nilagay sa likod ng sasakyan ang wheelchair. Matapos ay muling nagmaneho pabalik para magtungo sa restaurant. Nagustuhan mo ba ang suot kong dress, Louie? Tanong ni Bea na nakuha pang ilang kiss ang kamay sa braso nito. Nang marinig iyon ni Alice ay matalim siyang napatingin sa rearview mirror. Kung siya ang tatanungin ay para itong papunta sa club sa sobrang sikip at ikli ng suot na damit. Nakuha pang ibalandre ang paa nitong may diferensya. Samantalang hindi naman sumagot si Louie sa tanong at nakuha na lang tumango. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Bea habang iniisip na magpapakalasing siya ngayong gabi para may rason na iuwi siya ni Louie sa sarili nitong bahay. Sa alindog niyang taglay at suot na damit ay paniguradong hindi ito hihindi sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa restaurant. Muling binuhat ng driver si Bea na nakasimangot na ngayon. Ang gusto kasi niya ay si Louie ang magbubuhat sa kanya. Lalo na nang mauna ito sa loob habang siya ay inilalagay pa sa wheelchair. Umayos ka, saad ni Alice na siyang nagtutulak sa wheelchair. Pasalamat ka nga na nagagawa pa rin ni Louie na pagpasensyahan ka matapos ng ginawa ng nanay mo. Alam mo bang hindi siya natuwa sa ginawang pagsampal kay Zia? Natahimik naman si Bea at pumirmi na lang sa kinauupuan. Samantalang sa entrance ng restaurant ay sinalubong si Louie ng assistant ni Samuel. Hello, I'm Joshua, assistant ni Teacher Samuel. While waiting ay nag-order na kami ng inumin na kung hindi ako nagkakamali ay paborito mo Mr. Rodriguez. Ngayon lang tayo nagkita pero mukhang marami kang nalalaman tungkol sa akin. Puna naman ni Louie.